What's up guys? For today's vlog ay pupunta tayo ng Japan. So nandito ako ngayon sa smoking area pero hindi naman ako nag-smoke pero wala kasing tao. Pero nandito ako kasi dito ako mag-vlog kasi medyo nahihiya pa ako magsalita sa harap ng camera. Tapos ang dami nakakatingin. So dito muna tayo sa walang tao. Pero for today's video ay isasama ko kayo sa Japan trip ko. So nabigyan tayo ng incentive ng Sun Life care of BMJ Vivadile. So pupunta muna kami ng Tokyo for 3 to 4 days tapos lipat kami ng Osaka ng mga 6 days yata. So samahan niyo ako dahil pupunta tayo ng Japan. And finally, nakarating nga tayo sa aking dream destination, ang Japan! After 4 hours ng pag-aantay ay finally nakarating na nga tayo sa aking dream destination. Alam nyo, sa sobrang excited ko, hindi ako nakatulog sa biyahe. Nag-Netflix lang ako at nanood ng Japan vlogs. Pero yun nga, nung dumating na kami dito sa Narita, kumuha muna kami ng aming eSIM or ng pocket wifi. Pero unfortunately, ako ay hindi po nakakuha ng eSIM dahil bawal pala ang Glow Black. Kailangan open line ng yung mga cellphone. So kung nagpa-plan ka na kumuha ng eSIM, kailangan open line ng iyong cellphone. Pero okay lang din naman kasi sabi naman sa akin, marami naman daw internet sa Japan, sa street, sa mall, sa hotel mo. So okay na rin naman yun. Pero kung mag-isa ka lang or dalawa lang kayo, tapos pareho kayong walang internet, nako, very important na may internet kayo for Google Translate and for Google Maps para hindi kayo maligaw. Kasi grabe ang hirap daw ng pag-intindi dito sa Japan dahil hindi naman lahat marunong mag-English. Ayun, tapos usually sa mga vlogs na napapanood ko, after nyo mag-land sa airport, sasakay kayo ng train papunta sa inyong hotel. Pero sa amin, in our case, dahil marami naman kaming magkakasama, tapos tignan nyo naman yung mga maleta namin, sobrang dami, we decided na mag-rent na lang ng van papunta sa hotel namin. And after 45 or 1 hour yata na biyahe, nakarating na kami kagad sa aming hotel, ang APA Hotel sa Roppongi, no? So, ayun, sobrang excited na kami pero medyo wala pa kaming tulog. Pero okay lang naman yun kasi syempre at least puyat ka dito sa Japan. What's up guys? Nandito na kami sa Tokyo. Medyo nakatulog ako kasi from Narita Airport nag-van kami. Sumakay na lang kami ng van papunta dito sa hotel namin. So nintay na lang namin yung mga kasama natin. Pero guys, welcome to Japan! Yes. Bye kawaii! Bago muna kami tumambay sa hotel, mag-check-in, maghahanap muna kami ng kakainan namin. So, what's up? Naglalakad-lakad lang kami dito sa Tokyo. Sobrang ganda, sobrang lamig. Nung nandito ako sa Tokyo, nung dumating na sa Tokyo, doon ko lang talaga na feel na nandito na talaga ako sa Japan kasi isa sa mga dream destination ko talaga ay ang Japan, especially itong Tokyo and Osaka na yun yung pupuntahan namin dito sa trip na to. Sorry, medyo ngungo ako kasi sobrang lamig, biglang nagbago yung weather from Manila tapos biglang wow, ang lamig, so nilamig ako pero okay naman, super happy. So yan yung mga friends ko, yung mga Team Sun Life, Phoenix Palm. So by the way guys, kaya kami na nandito kasi incentive to ni BMJ Vivadile. So naghahanap kami na pwedeng kainan. Sabi ko nga sa kanila mag 7-Eleven na lang kasi or Family Mart kasi nga ang dami ko talaga nakita mga vlogs or mga kung ano-ano mga video sa 7-Eleven or Lawson. Ay, ito pala Family Mart Family Mart. Yan. Dahil kasi yung reviews dyan.
Pasok tayo. Ano daw? So, eto na pala yun. Ayan, daming space. Noodles ba yan? Socks, ice cream, masarap. So, first order of business. Siyempre, hi JM Bangkisyo. Si JM Bangkisyo sobrang pinapanood ko lahat ng vlogs niya. So, isa to sa mga iniinom niya dito sa Japan pag nandito siya nagta-travel. So, try natin yun. So, sobrang nakakatawa dito sa Family Mart kasi napapanood ko lang sa mga vlogs, sa mga TikTok videos na talaga naman dito na talaga sila kumakain kasi sobrang interesting ng mga food, sobrang sasarap at pinaka-importante sa lahat, mura. So, itatry ko lahat to. Dito na rin ako mag-snacks siguro. Pero syempre, itatry din natin yung mga pagkain dito sa Japan. So, ayun. Dami masarap na. Ito yung mga sandwiches. Pinapanood ko lang doon sa vlog. Tapos ngayon nandito na. O, paano tayo mamamasyal yan kung lahat kayo nakatulog? O, di ba? Nakatulog sila sa sobrang pagod. Kasi lakad-lakad kami dito papunta sa mga train station sa Manila kasi pwede ka mag-angkas, pwede ka mag-grab, pwede ka mag-jeep. Dito, kailangan mo talagang lakarin papunta sa mga train stations. Pero ako, in-enjoy ko lang bawat scenery na pwede kong makita kasi ang ganda talaga dito sa Japan. Hi! Nandito kami ngayon sa Asakusa. Naghahanap ng mapupuntahan kasi nandito rin kami bukas kasi magtutour kami dito. Okay na inspection. So, may nakastop pa. Ayan. So, ngayon, pupuntahan lang namin yung mga hindi namin pupuntahan tomorrow. Pero, sayang kasi yung oras. So, sinusulit namin ang aming first day kahit wala pang tulog. Team walang tulog. Hi, vlog. Dumating kami siguro ng Roppongi mga 7 AM. Pero kasi yung check-in time namin sa hotel, 2 PM pa daw. So, wala kaming sinayang na oras. Nag-ikot-ikot muna kami sa Asakusa. Pero habang nag-iikot kami, hindi muna namin dinaanan yung mga pupuntahan namin sa city tour. So yung mga ibang lugar na hindi naman kasama dun sa tour, yun yung mga pinuntahan namin. Grabe dito sa Japan, wala yata akong makita na hindi Instagrammable. Lahat kahit anong sulok, pwede ka mag-picture. What's up guys? So nandito kami sa University of Tokyo kasi hinahanap namin yung kung saan sinut yung sa Hachiko na eksena. So, sorry, medyo pawis na ako, pero nilakad talaga namin to sa University of Tokyo. Yung University of Tokyo, parang UP Diliman na malamig. Ganun. Pero ang ganda. Saka ang babait ng mga tao. Sobrang linis. Ultimo yung kanal nila. Sobrang clear. Walking lang kami, pupunta kami dun sa spot ng Hachiko. Bye! Fali, kaya pa ba? Kaya kami. Ha? Pinalaka tayo ng sex bag. Para lumaban. Patingin nga ng kaya, tingin ka naman sa camera. Yeah. What's up? So yeah, nagpipicture-picture muna sila dito. Dito kami sa University of Tokyo. Ito yung campus nila, parang University of the Philippines. Pero sobrang ganda. Sobrang, kapag dito ka nag-aaral, ewan ko na lang kung hindi ka mag-aaral dito talaga. Sobrang relaxing. Sobrang peaceful. Ay, ang ganda-ganda dito sa Japan. Marami pa akong gusto ma-explore, pero haggard ko na. Pero alam ko ay mas mag-enjoy tayo sa day 2. So, finally, sa sobrang haba ng nilakad namin, naharap rin namin yung lugar kung saan ginawa yung eksena ng sa Hachiko. Saka may parang monument na rin na nilagay. So, hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko, pero papakita ko na lang sa inyo. Hi guys! I highly suggest bago kayo pumunta at magpa-picture kay Hachiko, panoorin nyo muna yung film kasi iba yung feeling kapag na-reminisce mo tong eksena na to, yung University of Tokyo, mafe-feel mo talaga yung love and yung emotion na ibinigay ng pelikula.
IBM. Hello. Ano masabi mo sa statwa? This is my second time going here and I still feel the emotion. Favorite mo ba yung movie? Yes, I love dogs kasi in general. Malig ako sa dogs. Ganda oh. Pauwi na kami sa hotel. Mag-rest lang kami doon. Siguro mga 2 hours. 2 to 3 hours nap. Quick lang. Tapos after namin mag-nap, pupunta kami Shibuya Crossing. Pwede kami kumain ng dinner. Gusto namin ramen. Pwede rin kaming mag-inom ng beer kasi gusto ko yung experience. Tapos tomorrow pupunta kami ng Disney. So samahan niyo ako. Bumibili lang sila ng ticket namin lahat. Thank you BM, thank you UM. We're going to Shibuya Crossing. Anong gagawin natin sa crossing? Hachiko Square. Yeah. We're gonna meet Hachiko for the end time. Mag-vlog tayo sa Shibuya Crossing. Siyempre, di naman kukumpleto ang ating Tokyo trip kung wala Shibuya Crossing. So, papunta kami ngayon ng Shibuya Crossing. Tapos, tatawid lang kami doon pa ulit-ulit. Sobrang nakaka-amaze na makita sa personal yung Shibuya Crossing, lalo na kung super fan ka talaga na makapunta dito sa Japan. Pero ang tip ko sa inyo, nako, magsuot kayo ng sapatos na comfortable kayo, hindi masakit sa paa ko. Kasi ang sakit ng paa ko nung time na to. Kasi nga, hindi ako ready, hindi ako comfortable dun sa sapatos na sinuot ko. Saka huwag kayong magdedepende sa weather ng Google kasi katulad nung nag-check ako, yung weather app sabi medyo mainit daw, like 21, 24 degrees. Pero nung nandun na ako, sobrang lamig, parang 16 degrees yata yun or 15 degrees lang yata. Sobrang lamig. Saka sulitin yung pumila sa Hachiko na monument kasi worth it. Sobrang nakaka-amaze. Tapos, syempre, wag lang kayo video ng video, wag lang kayo picture na picture, enjoy nyo rin yung mga nasa paligid, enjoy nyo rin yung mga tao, lalo na ang daming mga katulad dito, mga artists na tumutugtog dito sa Shibuya Crossing. Ang pagkakaiba siguro ng Tokyo sa Osaka, kung ikaw yung tao na gusto mo ng lights, kung gusto mo ng busy, kung gusto mo ng maraming nangyayari at maraming nakikita, ito yung perfect sa'yo. Ako kasi, parang na-excite ako sa Osaka kasi sabi sa ibang vlogs, dun daw chill lang lahat, hindi masyadong mabilis, hindi masyadong busy. So yan guys, tumatapit na kami. Shibuya. Ay, saya. Saya. Maraming tao, grabe. Hindi ko alam kung saan ako mapunta. Tapos halos lahat ng tao may video nagkakamera. Saya. Siguro pangatlong tawid na namin to, pero nag-enjoy pa rin ako kasi ang daming tao. Saka syempre Japan na to, ito na yung pinapanood ko sa YouTube, ito na yung mga pinapanood ko sa TikTok, tapos ngayon nandito na ako, so I'm so happy. So ngayon, natawid na naman kami ulit para mag-picture, gumawa ng content, pero tingnan nyo, sobrang daming tao. IBM! Hello! Hi vlog! Welcome to my vlog! So, kakatapos lang namin na makailang ulit na tumawid sa Shibuya Crossing. Pero, ngayon naman, hinahanap naman namin ang Ichiran. Ano pangalan nung hinahanap natin? Ichiran ramen. Kasi masarap daw ang ramen doon. Saka nakikita ko rin sa, wala ko ilaw. Nakikita ko sa TikTok, sa YouTube na masarap sa Ichiran ramen. So, hinahanap namin siya kasi hindi namin makita. So, dami ring stores dito So, Daming Japanese dito, B. nahanap namin siya pero parang 4 hours pa kami mag-aantay para lang makakain ng ramen. So, maghahanap na lang kami. So, habang nag-aantay kami ng table, pupunta
muna ako dito sa Mega Donkey kasi hindi ko matransfer yung mga files ko. So kailangan kong bumili nung adapter na pang Type-C papuntang USB. Sana meron dito, pero check na rin natin kung ano mga laman ng Mega Donkey. Ayan, nakahanap na ako. Grabe, ang dami mabibili dito. Sobrang laki na dito. Yata ako sa 6th floor yata. Sobrang laki. Sobrang dami mabibili. Pero gagawa na lang ako ng separate plan for this. Kasi hindi ko ito may isa-isa kakain pa kami. Okay? So, ayan, nakabili na ako. Ito yung price niya. Bali, 3,058. Akala ko 900 lang. So, sa peso, siguro mga 1.7 to para dito. Hi! Pero okay lang. At least may unang souvenir na ako dito sa Japan. So, dito na lang kami kakain kasi punuan sa Ichiro. Dito kami sa Ikinari Steak. Yung mga prices natin. Diba, BUM? Steak night! Steak night tayo. Go, chef! Malambot siya sa kamala. Thank you sa live. Thank you to JP for the sumabuhay. Saktong food. Sobrang tender. So, kung ito ako doon. So, dito ako ngayon sa room namin. Gagawa lang tayo ng mabilis na room tour. Sobrang okay naman yung room nila. Kasyang-kasya lang talaga yung maleta mo. Pero I think okay lang yun kasi madalas naman wala ka rin naman sa hotel. Like ka rin naman nasa galaan. So, tulugan mo lang din to sa kalalagyan ng mga gamit. So, ayun. By the way guys, yung maleta ko pala, sobrang laki ng space na natira. Hindi ako masyado nagdala ng mga damit. Hindi ako masyado nagdala ng sapatos. Kasi plano ko, dito na ako bumili ng mga bagay na gusto ko, ng mga bagay na pwede ko masuot, saka yung mga pampasalubong para may lugar pa. Kasi yung aking baggage ay 30 kilos yung allowed plus 7 kilos para dun sa hand carry. So I think perfect na yun para pang-uwi. Maraming APA hotels na pwede kayo mag-check-in. Pero ang catch doon, iba-iba yung price niya depende sa location. So kapag kunyari sa malapit sa Shibuya, mas mahal. Pag malapit sa train station, mas mahal. Dito sa Roppongi, yung pinaka-saktuhan lang yung presyo, pero malapit kasi kami sa train station. Tapos pag-baba mo, family mo agad. So, goods na goods yun. Okay, room tour. Ayan, ayoko i-lock kasi baka masaraduhan ako, wala akong keycard. Pero ito yung room number namin. Ito yung aisle na ang ganda guys kasi kapag hindi ka naglagay ng makeup room, yung mga attendant dito sa hotel, lalagyan nila ng plastic na may lamang towels, toiletries yung door mo para pagbalik mo nga naman meron ka ng bagong gamit kahit hindi sila pumasok sa room. So, ayan. Okay, pasok na tayo. Ayan. So, ayan, pagpasok mo, meron kaming mga hangiran. Meron kaming mga lalagyan dito ng clothes. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo kapag hindi nyo ito nilagay. So, magnetic siya.
Ayan, didikit mo yan sa labas. Sasabitan ka nila. So, meron din silang mga ganito. Ano ba to? Smoke guard. Kapag ka nagkaroon ng sunog, ilalagay mo yan sa ulo mo para maging protected ka. Tapos ito yung keycard. Tapos ito yung aming CR. Maliit lang yung aming shower area sa ano. So ito yung famous na Japan toilet. Yung umiinit yung yung mainit yung toilet seat. Tapos automatic yung bidet nila. And ito yung pipilitin mo and all. Tapos ayan yung mga gamit ko. May maliit na sink, tapos may bathtub. Ay, hindi ko alam kung paano magkakasya dyan, pero ginagamit ko lang yung shower area. Tapos, that's me. Tapos, pagliko mo dito, sabi natin to. Ayan. Ito may malaking mirror, may sabitan, nandito yung AirPods ko. Tapos ito, nakapangsuot ako ng bathrobe nila. Cute kasi, so tipid din sa pangbahay. Ito na lang yung sinusuot ko. Tapos, pagpunta mo dito, meron kaming desk. So, ito yung mga gamit ko. Yung laptop, nag-edit na ako actually. Tapos, mga gamit ko. Meron din silang mini ref. Tapos, yung chair nila sliding. Social. Tapos, meron sila dito. Kompleto din. May blower, may mga chopsticks and everything. Tapos, may magazines. And may mini ref. Nasabi ko na ba? Ayan. May laman din mga water. Tapos, ito yung control ng ilaw kapag i-adjust mo and all. May clock, may bintana, pero wala naman kaming view. Ito yung wall. Meron kaming TV na hindi ko binagamit kasi Japanese yung mga palabas. So, ito yung mga luggage ko. Ayan. Yung mga pinamili na ako kanina. So, ayan. And then, ito yung bed. So, ayan. Ayan yung bed namin. Perfect naman yan for 2. Kasyang-kasya kami dito ng roommate ko. So, ayan. Ito yung bed. Ayan. Actually, sobrang okay na to. Lalo na kung wala naman kayo sa room nyo palagi. Kung magstay kayo sa hotel, I think maliit to masyado. Pero kung palagi naman kayo nasa labas, I think perfect na tong area na to. So, magstay kami dito for 4 days. Tapos, lipat naman kami ng Osaka. Okay guys, I think yun ang aking day 1. Ako, madami-dami pa akong i-upload na videos. Kasi susulitin ko talaga tong Japan trip ko. By the way, itong mga vlogs ko ay ginawa ko para parang diary ko na din. Para kapag gusto kong balikan yung Japan, meron akong mapapanood. At the same time, para ma-share ko din sa inyo kung gusto niyo yung vlog ko, ma-share ko na rin sa inyo yung experience ko dito sa Japan. So, pasensya na kung hindi maganda yung editing ko, kung minsan mali-mali yung mga sinasabi ko. Or kapag meron kayong mga useful tips, pwede nyo rin namang i-comment down below. And don't forget guys to follow me on all my social media account, MRJV Cruz or Mr. JV Cruz. By the way guys, panoorin nyo yung aking next video, ang day 2 dito sa Tokyo, Japan. Kasi pupunta tayo ng Disney Sea. Okay, bye!